Hello guys, welcome back sa YouTube channel natin. So, yung video natin ngayon na gagawin is magbabasa tayo ng comment dito sa ating channel. So, makikita nyo po, we have 27,800 subscribers as of today. So, ano mo petsa ngayon? July 2023, 2025. So, hindi pa ganun karami naman. So, anyway, um, ito yung mga videos natin, yung mga na-upload natin. At ang gusto kong basahin na comments is itong yung top 1 videos natin na almost 496,000 views. Okay, so almost 6 years ago na to. So ngayon lang ako magbabasa ng comment na ho. Actually marami na nag-comment dito pero hindi naman lahat maano natin yon mababasa. So kung i-recall natin yung video na to, ito is regarding sa PC. Meron akong shinare na idea regarding sa pagre-repair ng PC. Kung kayo ay baka newbie or not familiar. So ngayon, meron dito 3 step na. Number 1, linis RAM. Second, reset CMOS. And third, reset motherboard. So, ano yun yung pinaka basic diagnose para mapaano natin, mapaboot or mapa-display ang laptop. So ngayon yung mga comment natin dito. Ayan, so almost iba dito 3 years ago, 4 years ago. Babasahin natin. And kung as of today ba working pa rin ba yung ganong setup? So sasabihin ko sa inyo 100% ganon pa rin na kumbaga hindi yan timeless na yun eh. Wala nang kahit anong taon pwede mong gamitin yung ganyang technique sa pagre-repair ng PC pag no display sa mga basic troubleshoot. Kasi kapag hindi pa rin nag-work yan, ginawa nyo na to, yung step na to dito sa video, pero hindi pa rin nag-display, ibig sabihin wala na sa RAM ang problem. So either doon na sa processor, need mo check, o sa motherboard. So need na mas advanced troubleshooting para doon. So ito basic, okay, basic yan. Okay, babasahin natin to. So ito tayo yung 3 years ago, si Trek Insight. Sabi dito, underrated technician, ikaw lang nakaayos sa akin sa lahat ng videos sa YD. Okay, so after 3 years na ngayon ko lang nabasa. Kay Heart Ken. Yan. So shoutout sa'yo kung mapapanood mo itong video na to. Shoutout. Trek Insight. Okay? So ano bang ano niya? Vlogger din ba siya? So check natin yung channel niya para malaman lang natin guys saglit. Okay, meron din siya mga videos. Okay. Meron sa 1,000 subscribers. Okay. So balik tayo dun sa ito. So thank you na. Thank you. Okay, next dito na to yung mga hindi ko pa na. Pangalawang paraan, sabi ni Angelica Joy Leonardo. Pangalawang paraan, saka lang gumana. Thank you kuya kasi may tutorial sa ganito. Matututo ako ko unti-unti maayos. It's been November 2021. No, after 4 years no. Pasa na natin. So yan. I-heart kayaan. So basahin lang natin. Ano pa sabi dito? Pero kung mapapansin natin, majority sa comment, good response. So, talagang working siya. Until now, 2025, 2026, kahit 2030 pa yan. Working yan, ganyang method. Okay? So, ang gagawin nyo lang is, sundin nyo lang to. So, pero kung may idea na kayo, basic na lang yan sa mga nakakaalam na po. So, sabi nito, sabi ni, Sanya. Okay, Sanya. Grabe, marami na akong tinignan na solution. Tapos may kine-configure sa Mobo. Ikaw lang bukod tangin na nag-point out about sa video cable at numlock. Salute sa'yo, sir. More subscribers to come. Oh, thank you. Actually, bakit ko lagi pinagdidiinan yung numlock? Kasi kahit wala kang monitor, malalaman mo kung may problem ba sa motherboard or doon lang sa video output. Kasi kapag present ang numlock sa computer, ipipress mo yung numlock, caps lock. Meron pa dyan yung
yung sa isang pad. Tatlo yun eh. Tatlong blink yan dito sa ano, right corner. So, pag pinress mo yung numlock, kabaw, nag-power on ka, tapos press ka ng numlock, hindi nagbi-blink yung keyboard mo. Ibig sabihin, ang problem doon, doon, inside sa PC. So, itatry mo to yung solution na binigay ko. Ngayon, pag meron naman numlock, tapos wala kang output sa screen, so, ang possible na sira doon, pwedeng monitor or video cable or VGA cable. So, you need to check, okay? Pero kung meron ka namang video card nakalagay doon sa PC mo at may numlock ka tapos wala kang output, so i-check mo yung video card mo. Kasi possible, bago kasi ang communication kasi ng display niya, bago mag-boot yan mag-project yan sa monitor, dadaan yan sa video card eh. So, doon yung communication ng niyan, CPU, video card, bago niya i-project. Okay? So, kasi kapag may problem video card mo, kahit anong test mo na RAM niya, wala na yun doon eh. Nandun na sa video card. Need mo tanggalin for troubleshoot. Tapos, gamitan mo wala mo ng video card. Try mo kung magdi-display na sa PC. Pero, kailangan may numlock ka present. Pero, pag walang numlock, wala sa video card yung. Kahit may video card ang PC mo, pag walang numlock, doon ka, RAM, reset board, tsaka reset CMOS. Ayun ang basic. Okay? So, ayun lagi. Sana may matutunan kayo. Short video lang itong gagawin natin dito na po. So, basa pa tayong iba. Sabi ni, Sean Rogero, matagal bago masira mga PC ko, pero 2 beses na nangyari to. 2 beses ko na nagamit tong method mo. Maraming salamat sa. Ayun, after 3 years, nabasa ko yung comment. So, thank you. Thank you. Yan. Ito medyo mahaba-haba yung comment ni Lloyd de Cruz. Sayo, nilinis ko na lahat, ayaw pa din gumana. RAM, hard drive, video card, processor, pati mga fan. Hanggang sa mapanood ko tong video na to, dapat pala pati yung battery. Tinanggal ko lang at konting linis, tas pagbalik ko, yun, gumana na ulit. Di na siya no display, di na ako maabot sa last reset. Laking tulong itong video na to sa mga newbie at walang alam sa computer. Kundi gumamit lang. Salamat ng madami, more power in video. So, thank you. So, like natin. So, yeah, shoutout sa inyo kung sana mapapanood nyo to after 3 years. Kung di natin alam kung magno-notif pa to sa kanila. So, actually, yung purpose talaga ito sa mga newbie. At saka, walang masyadong alam sa computer. So, kaya tayo nag-share ng idea regarding sa mga simple troubleshooting. Pero kung mapapansin mo yung channel natin ngayon, guys, is hindi na basic, no? Meron ng mga advanced doon. Actually, sa laptop naman kasi hindi lahat pwede ko ituro dito sa YouTube. So, to protect our industry, syempre, meron ng mga confidential na repair guide na paid na yon. Hindi pwede basta-basta makuha ng libre. Okay? Unless talaga masipag ka mag self-study, so kaya mo yun. Pero kung medyo nahirapan ka mag self-study, need mo talaga ng may magtuturo sa'yo step by step from zero knowledge, from basic, how to troubleshoot, and then advanced troubleshooting through motherboard. So, ayun yun, kaya nagkakandak tayo ng seminars na po through online. So, ngayon, last na lang, okay. Sabi dito, thank you sir, sabi ni James Plaza. Thank you sir, sobrang laking tulong nito sa akin. Bibili na sana ako ng bagong power supply. Sabi kasi yung technician na tinanungan ko, power supply daw sira. Buti na nakita kong videos mo, maayos ulit PC and doing good work sir. Okay, so yan. After 4 years, nabasa natin, heart natin. Shout out James Plaza kung sino man tayo. So, bakit kaya power supply? Actually, may rare case na power supply minsan cause no display. Kung wala ng voltage output doon sa V-core, yung sa CPU, yung supply na 12 volts sa CPU. Siyempre, kapag walang supply ng 12 volts, yung no display talaga, hindi gagana yung CPU mo eh. So, siyempre, ang nagsusupply nyo is yung power supply. Pero, rare case yung gano'n, no? Rare yung scenario, yung mga gano'ng So, need talaga i-tester yung component para ma-sure na power supply ang issue. Okay? So, ayun lang guys, hindi ko napapatagalin ito. No? Sana patuloy nyo pong support yung YouTube channel natin kahit na matagal na po tayong hindi masyado nag-upload. No? So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo. And this is Just Enzo and bye-bye.